1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay na okay at safe ngayong araw na to. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So yon. So guys, kamusta kayong lahat? Happy Friday po at sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Friday. My gosh, it's weekend. So syempre, maraming mga eksena kapag araw ng Friday. Syempre, nandiyan yung gimmick to the max. Dati kapag nagtatrabaho ko noon sa Pilipinas, kapag Friday, masaya ako kasi syempre party sa Malate, ganon. Ganon yung eksena ko. Syempre, gusto ko talaga kapag weekend na, ay nako, ayun, nomo sa Malate, punta sa Makati, ganon ang eksena ng Mama Sam ninyo. Pero ngayong araw na to, mukha akong principal. Susuot ko, nakakaloka. Syempre, kamusta naman pa-tiger natin? Kasi ingit kasi ako kay Gazel Ortega yesterday kasi isa popular sa social media, sa YouTube, sa Facebook. My gosh, pinag-uusapan talaga siya. At sabi ko nga kay Gazel, grabe ha, sikat na sikat ka. So yun, so nakakaloka, kinabog ang Mama Sam nyo sa ganda. At talaga namang pasok si Gazel sa semifinal. So diba? So si Gazel Ortega, alam mo guys, mahal ko yan. At talaga namang si Gazel ang masasabi ko, isa sa mga masarap na taong kausap kasama, lalo na yung halakhak ni Gazel na talagang maloloka ka ng bonggang-bongga kasi kamukha niya si Nova Villa. Charot, so yan. Anyway, so marami tayong chika ngayon na talaga namang hinanda ko sa inyo ng bonggang-bongga, pero gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko at saka kay Christine Ann Perez. So maaga ako natulog kagabi, beauty rest ang lola mo. So yon. So at eto na nga, dahil mahal ninyo ang channel na to, gusto ko lagi akong may update sa inyo sa mga nangyayari sa mundo ng pageantry. Ito ang ating content dito sa Mama Sam Vlog. More update, more chika, di ba? Pero syempre gusto ko kapag chumika ako sa inyo, yung alam niyo yung magtataas ang kilay ninyo, yung maiirita kayo sa akin kasi parang talaga ba, ganon ang reaction ninyo after yung manood dito sa Mama Sam Vlog. Kaya naman, gusto ko talaga nagbibigay ng mga update sa inyo. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating unang chika. Ang ating unang chika ay syempre about Miss USA. Miss Hawaii takes over ang crown ng Miss USA 2023. Anong chika natin dyan? Syempre, di ba nagsialisan na nga si Miss USA saka si Miss USA dahil sa yung National Director problem nila, Chuba Chenes. So, syempre, ito naman si Miss Hawaii, ang first runner-up nung nakaraang taon, siya yung nag-takes over ng crown ng Miss USA. So, okay lang ba to? Ako para sa akin, why not, di ba? Ikaw magkakaroon ka kasi ng title. Ang habol kasi dyan, guys, hindi lang yung makapag-compete doon sa Miss Universe. Syempre, sayang yon kung tutuusin. Talagang, oh my gosh, sayang. Kasi, di ba, parang mag-compete ka, sana ayun yung dream mo na maging kandidata ka sa Miss Universe at makuha mo yung opportunity ng maging Miss Universe. Ayun naman yung bottom line doon. Kaya lang, since nawala na, tapos na, nagawa na nung reigning queen nila, ikaw na yung sasalo doon sa susunod niyang responsibilidad. Ito naman yung chance naman na maipakita mo naman kung sino ka bilang isang Miss USA. So, yan. Ganun yon. Tapos, syempre, ang maganda doon, half Pilipina din siya. So, syempre, pride natin yan. And then, ang pinakamaganda pa doon ay, syempre, yung magsusuot ka ng sash. O, di ba? Ng USA. So, magkakaroon ka ng title. Hindi ka lang first runner-up, kundi Miss USA ka na. Kahit sabihin mo pang 4 na buwan lang yan. Kasi, di ba, sa September pa sila magko-coronation night. So, ngayon ay May, June, July, August, September. So, may 4 months ka na ipapakita mo sa madlang people kung gaano ka
ka-credible as a Miss USA. So, kapag nakuha mo yon at naipagawa mo yon, so syempre, maraming opportunity na papasok sa kanya. So, andiyan na, pwedeng ma-invite siya sa Philippines, di ba? Pwede siyang maging artista sa Philippines or pwede siyang maging supermodel. Maraming mga eksena, maraming mga doors na mag-o-open sa kanya. So, yun yung hinahabol doon ni Miss Hawaii. So, walang masama sa pagtanggap niya as long buo ang loob niya. And then, of course, syempre, sana bayan siya. Ganon. At ako ang wish ko sa kanya, sana siya yung ilaban ng Miss USA ngayon 2024. Why not, di ba? Kung wala namang pageant ang Miss USA, kung sakasakali, di siya na lang. Di ba? So, yun. So, opportunity yan as a title holder. So, lagi natin tandaan kapag may title ka, bongga ka, di ba? So yun, yung iba nga walang title-titlean lang eh. Ito kaya na dineclare ka na ikaw yung magiging Miss USA, di mas bongga yan. So pag nagkataon, ito na yung ikalawang Pinay Beauty na nanalo or nabigyan ng title as a Miss USA sa history ng Miss USA, ha. So congratulations syempre kay Arbony at saka syempre kay Savannah. O, di ba? Si Savannah yun eh. And then para naman sa sumunod na chika, Cheryl Velez, makakuha kaya ng Corona Mama Sam sa Binibining Pilipinas? Okay. So marami nagtaas ng kilay na maging officially candidate to si Cheryl Velez. 'Di ba maging naging maintriga noon sa Miss Grand kasi 'di ba sa Miss Grand Philippines hindi siya nakapasa or hindi siya naging officially candidates. Nag-audition siya doon. Pero sa Binibining Pilipinas, ayun, binigyan talaga siya ng opportunity na makalusot talaga bilang isang officially candidates nga ngayong taon na to sa Binibining Pilipinas. So, yung iba nagtaas ng kilay kasi parang yun, nawala na ba yung standard ng quality ng Binibining Pilipinas at kung sino-sino na nga lang daw ang tinatanggap nila. Ako para sa akin opinion ko lang to sa mga nagtataas ng kilay dito kay Cheryl. Ako para sa akin, I think karapatan niya. Bakit naman hindi? Sa panahon ngayon, lahat ng beauty ay pasok sa banga. So, hindi lang yung kailangan mistisa ka, kailangan ka Diyosa ka, dapat din talaga i-appreciate natin ang mga beauty ng iba't ibang klase ng tao. So, kung ikaw man ay maputi, kayo mangge, or tawag dito, black beauty, dapat acceptable yan. So, wala dapat tayong pinipili. Diyos ko, 2024 na, di ba? So, hindi lang dito na-define ang ganda ng isang babae. Ang ganda ng isang Pilipina ay nasa kalooban yan. At kung paano mo ilalaban yung laban mo, di ba? So, Cheryl Velez, pwede ba kumuha ng Corona? Why not? Kung kaya niya, di ba? Bakit naman hindi? Ang kandidata siya dito at maganda siya. Sa paningin ko, Diyosa siya. So, yan. So, laban lang, Cheryl Velez. Kaya mo yan. At ito pa, syempre, mga Mrs. naman para sa Mrs. Philippine International, magkakabugan na sila this coming May 11 para sa kanilang coronation night. Sino kaya ang susunod nating pambato ng Mrs. Philippines International 2024? So, congratulations sa mga girls. Naganap nga ang kanilang preliminary competition yesterday kung saan ginanap sa SM City, San Pablo, Laguna. At talaga naman masasabi ko, lahat sila ay maganda. So, yan. So, laban lang. Beauty with the purpose yan. And then, syempre, another chika. Syempre, chika update nga, di ba? So, Alexi Brooks graduate na. So, congratulations dahil natapos na nga ang kanyang college degree or university degree ni Alexi Brooks yesterday at graduation day niya yesterday. So, congratulations. Walang honor, pero alam naman natin si Alexi na nagsikap to bilang isang estudyante at nakita naman natin na talaga namang iba ang quality kapag meron kang degree at saka si Alexi ay alam ko na isa to magiging matagumpay sa buhay in the future, di ba? So, good luck sa'yo bilang isang marketing, di ba? Marketing, business marketing. Oh, good luck kay Alexi Brooks. Laban lang. Ang importante, may degree ka na. Oh, yon. At ang sumunod na chika natin, oh my gosh, syempre kahapon nga, di ba? Maraming nagsasabi na, nako, mukha si Diana Silva nga daw ang ipapadala ng Venezuela sa Miss Grand. Pero, may usap-usapan din na etong si Marian Harbach
ay sasali din sa Miss Grand Venezuela. Ano ba itong mga beauty queen na to? Parang sino ba talaga? Appointed ba o magkakaroon ng competition? Kung magkakaroon ng competition, I think maganda. At least laban-laban sila. So, doon naman sila nagsasabi, ano ba, galing na kayo sa Miss Universe, pupunta pa kayo sa Miss Grand. Bakit ba? Gusto nila ng cash prize. Gusto nila ng magandang buhay. At mayroong ino-offer ang Miss Grand na opportunity para maging maayos at maging maganda ang buhay. So, meron ding title. So, kapag may title, mas bongga. So, malay mo, di ba? Nagbabaka sakali sila Marian at saka si Diana Silva na makasungkit ng corona bilang title holder, di ba? Kasi kapag title ka, bongga yan. At tingnan natin. At eto nga, syempre, hindi natin alam kung sino nga ba ang i-appoint ng Venezuela. So, good luck sa kanila. Kung eto ba si Mariam, or eto ba si Marian, or eto ba si Diana Silva. But for me, pareha silang qualified at pareha silang kabugera. Pero kung ako tatanungin mo, gusto ko si Marian Harbach. Kasi, bongga to. Lalo na sa rampahan talaga, Diyos ko, imotera, di ba? So, yon. At ito nga ang sumunod na chika. Siyempre, yung mga kandidata ng Miss Universe Philippines ngayon ay gumagawa ng activity at meron silang mga eksena nga dito sa Palawan at saka sa Mindoro. So, yon. Busy-busy yung mga kandidata natin dyan. At in fairness sa, Mindoro, Oriental ba, ay nagbigay ng pabuya or nagbigay ng sponsor, di ba? Tulong dito sa Miss Universe Philippines na nagkakahalagang 2 million pesos. So, congratulations sa Miss Universe Philippines. Ang bongga-bongga ninyo. Pero syempre, bongga naman talaga ang Miss Universe Philippines ngayong taon na to. At tingnan ninyo, yung kalahati ng kandidata nasa Palawan, yung kalahati nasa Mindoro. Bakit daw hinati? Kasi hindi pwede magpuntahan na lahat sa iisang lugar kasi wala na silang oras. So, alam naman natin na busy-busy talaga sila sa mga activity nila at marami pang mga gagawin ang kandidata katulad ng preliminary competition at closed door interview. Naaabangan natin yan next week na. So, tingnan natin kung ano yung eksena nila sa Palawan at kung ano yung eksena nila dito sa Oriental Mindoro. So, yon. So, kalahati ng candidates nasa Oriental Mindoro. At marami silang ganap doon para sa mga tourism, Chubachenas promotion. Sponsor visit, di ba? So, yon. Ganun din yun sa Palawan. Pero, syempre, ang swerte yung nakarating sa Palawan, bongga. Siguro mas maganda, palit sila ganon, di ba? Anyway, so congratulations sa Miss Universe Philippines. Siyempre, sa announcement daw ni Mama J, sa May 22, magkakaroon daw ng corona. 5 corona ang Miss Universe Philippines. So, syempre marami nagtaas ng kilay kasi di ba sinasabi na parang ang gusto ni Kunan isa lang. Pero kasi kung iisipin mo, sa Miss Universe Thailand, meron din naman silang 5 corona. Pero yung 5 corona na yon, apat na corona. Pero yung isa lang ang in-announce nila ng coronation night. Tapos yung iba in-appoint na. So siguro ganun din yung sa atin. Or yung parang gagayahin natin yung katulad na nangyari kay Michelle D last year na meron 3 corona pero isa lang yung in-announce. Diba? Miss Universe Philippines and then in-appoint na yung 2. Si Krishnan Garavides for Miss Charm na hanggang ngayon ay hindi pa lumalaban. And then si Pauline Ameles for Supranational. Ang sabi ng iba, ang corona ba ngayon dito sa Miss Universe Philippines ay katulad din ba noon last year, yung Charm at saka Supranational, taas na dagdagan ng 2. Ayan yung aalamin natin very soon, diba? Kung ano yung 5 corona na yon. So, syempre, isa na doon yung Miss Universe Philippines, plus may 4 pa. Baka charity, baka tourism, diba? Mga ganon. So, good luck sa mga girls natin. Pero kung ano man yung corona na to, for sure, magiging happy yung mga kandidata kasi syempre hindi lang isang corona ang pinag-aagawan nila, kundi 5 na. O, diba? Ako gusto ko, mapunta dyan, Miss Grand, Miss Global, kung ano-ano. Basta maraming pwedeng corona na mapunta dyan at yun yung abangan natin in the future sa kanilang announcement. So,
Excited ka ba? Kasi ako excited ako. For sure may excite ka at matutuwa ka sa mga announcement na i-announce para sa corona. So mamaya sa live ko pag-usapan natin yan. Ano nga ba ang 5 coronang yon? So yan! And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, top 3 contender na malakas na pwedeng sumira sa pangarap na maging Miss Universe Philippines, si Miss Atisa Manalo. So ito yung 3 contender na talagang wawasak talaga, na pwedeng muwasak, di ba, sa pangarap ni Atisa Manalo. So ano bang, sino-sino ba to? Yes, nakikita naman natin si Atisa ay isa sa mga consistent candidates dito sa Miss Universe Philippines. At marami na nagsasabi na si Atisa Manalo na ang mananalo dito. Kasi hindi lang to kumbaga hindi lang to wishlist, kundi pangarap talaga ng mga Pinoy para kay Atisa Manalo na makalaban uli ito sa Miss Universe. Dahil nga sa unfinished business nga sa Miss International during 2018 na naging first runner-up siya. So maraming naniniwala na baka kasi destiny ni Atisa Manalo ang universe, kaya hindi to nakuha ang corona dito sa Miss Universe. Kasi nga parang ang ganda naman ng sagot niya doon pagkatapos dahil lang birthday ni Venezuela, tapos kay Venezuela napunta ang corona, parang unfair kung isipin mo. Pero kasi syempre, kung nanalo na si Atisa Manalo noon, hindi na siya lalaban for sure. Actually, wala namang plano lumaban si Atisa Manalo, kaya lang yung push talaga sa kanya ng mga tao na gusto nilang makita si Atisa na koronahan bilang Miss Universe Philippines. So, kaya nandito ngayon si Atisa after 5 years na hinintay yan. 2018, tapos 2020 nagplano na siya sumali sa Miss Universe Philippines, tapos hindi natuloy. Tapos yung mga tao parang ano ba, laban, tapos nagkataon, nag-separate yung pageant, o kaya marami talagang nabuhayan ng loob na si Atisa Manalo ay isa sa mga nakikita natin na pwede talagang mag-Miss Universe Philippines uli or lumaban ng Miss Universe. So ngayon, nandito na siya. Maraming naniniwala sa kanya dahil hindi naman tayo binigo ni Atisa at isa ako sa mga naghintay talaga sa kanya ng bonggang-bongga na sobrang tagal. And then ngayon, syempre, sabi ng gano'n, hindi naman magiging madali ang pagsungkit mo sa corona, di ba? Lalo na kung may mga ganito na mga tinik. Pero challenge to kay Atisa Manalo na makuha niya yung corona sa mga lakas ng kalaban niya. Pag once na nanalo dito sa Atisa Manalo, mas magiging malakas ang laban niya sa Miss Universe. Kasi kumbaga parang tinalo mo yung mga malalakas na frontrunner Pero sino-sino nga ba yung 3 kandidata na pwedeng talagang sumira sa isang Atisa Manalo para maging Miss Universe Philippines? Siyempre, nakauna-unahan na dyan si Miss First Runner-Up sa Miss Intercontinental na si Taguig. Alam naman natin si Taguig na talagang iba din ang ipinapakita ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Nagulat nga tayo kasi parang unexpected, bigla Christy Magcari, join dito. So maraming naloka. Kasi first runner-up din siya, kumbaga parang malaki din yung profile na dala-dala niya. Plus, meron talaga siyang ino-offer na body, beauty, and brain. Kaya possible talaga sa kanya mapunta ang corona ngayong taon na to. Andiyo dyan din syempre si Bacoor na si Victoria Velasquez Vincent. Ginulat din tayo ng lahat sa pagbabalik ni Victoria Velasquez Vincent na unexpected, nasasali talaga siya ngayong taon na to. Kasi kadamihan, ang iniisip, hindi na siya sasali sa pageant. Pero etong taon na to, mas matapang, mas talagang transformation na girl ang pumunta dito sa Miss Universe Philippines na si Victoria Velasquez Vincent, na marami din nagsasabi na mukhang mapuputungan dito ng corona, di ba? And then of course si Alexi Brooks na talagang masasabi mo din isang baguhan na kandidata na malakas ang laban, lalo na grabe yung suporta ng tao sa kanya na sobrang naniniwala na pwede talagang manalo si Alexis sa competition na to. Either me, naniniwala ako na possible din talaga, di ba? So yon, silang 3 ang 3 crown contender na talagang masasabi mo na pwede talagang magwasak sa pangarap ni
ni Atisa Manalo na maging isang Miss Universe. But ang tanong ko sa iyo, do you agree? So yeah. So yun. So ano ba guys ang tingin ninyo? So tingin nyo ba sa apat na kandidatang nabanggit natin ay tunay na nga ba silang malakas? Actually hindi nyo pa sinama dyan si Pampanga para alam mo yon, si Pampanga din kasi sabi niya sa mga tinik na nakikita ko na possible din naman talaga. But tignan natin kung ano ang mangyayari at magiging resulta ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. So, ilang araw na lang ang hinihintay natin. Meron tayong 1, 2, 3, 12 days to go. Miss Universe Philippines na. So, yan! So, nakakakaba, di ba? So, kung iisipin mo, kasi ngayon 10. So, plus 12, 22. So, nakakaloka. So, Diyos ko Lord. Talaga, habang pumupunta tayo sa exciting moment, lalo tayong kinakabahan, lalo tayong natatakot, at lalo tayong na-excite dahil hindi natin alam sino nga ba ang puputungan ng corona ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines for 2024. So yun guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo at pagmamahal dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, ano pang hinihintay ninyo? Subscribe na. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you guys!